So before I start our uh, word, may I call on Sister Neri to testify about the goodness of God sa kanyang buhay. Amen. Ang ganda nung family day namin, lalo sa seniors. Talagang naging on par kasi nagkabistuhan kami. Walang ano. Marami kaming nabisto sa isa't isa. Glory to God. Naging parang magkakapatid talaga kami na yung mga nagkabunyagan ng mga lihim-lihim ng mga nakaraan. I thank God for that talaga. It's amazing talaga. Amazing experience talaga. So, sayang kayo na naiwang mga seniors, di kayo naka-attend. Next time, sama kayo. So, ngayon, i-share ko naman yung how I forgive my father. Paano ko siya napatawad? So, paano ko napatawad ang aking ama? Hindi madali ang magpatawad. Lalo na kung gumawa sa ng kalokohan, ng kasalanan, napakahirap patawarin. Kaya pagka nagsishare, ng message yung mga pastor dito sa pulpit, sinabing, love your enemy, magpatawad, nagbabounce back lang sa puso ko, matigas. Hindi ko kailangan yan. So yung salita na yun ni God, hindi nagaan sa puso ko. Kasi sarado matigas na. Pinatigas na ng panahon. Kasi ilang dekada bago ko siya napatawad. O napatawad ko nga ba? Ginawa kong busy yung sarili ko sa mga church ministry, maski sa pinapasukan ko sa aming organization, na Christian organization. Ginawa kong busy yung sarili ko, yung isipan ko. Pero yung puso ko, andun pa rin yung tigas, hindi ko mapatawad talaga yung father ko. At ginamit ng Diyos ang pinakamahirap na pagsubok na dumating sa aming buhay mag-asawa. Bagong kasal kami, January ako kinasal, tapos February, nag-double line na, nag-check ako, yung PT, double line. Wow, tuwan-tuwa ako kasi meron na, buntis pala ako. Isang buwan lang, ang galing gumawa ni Neymar, ano? Agad, buntis agad. February, buntis agad. Tapos ang sarap ng pakiramdam sa mga babaeng na naging nanay, pagka kumikilos pa yung bata, gumagalaw sa loob ng tummy natin, di ba? Parang sesa natin, pati tayo, kahit lumulundag-lundag siya, nagbabasketball sa loob. Walang pain. Talagang sesa, talagang pakiramdam ko. Umabot siya ng magsa 7 months yata. Sumakit yung tummy ko, hindi ko maintindihan. Tapos, pinakumpine ako ni Neymar kasi may health card naman ako. Sa pinakumpine niya ako sa hospital. Hindi malaman ng mga doktor kung anong cause ng pagsakit ng tummy ko. Maski yung OB, okay naman daw yung bata. Bakit yung pain pa rin yung ko? Hindi ako lumalabas ng hospital hanggang hindi gumagaling yung yung tummy ko. Kasi ang sakit pa rin hindi nawawala yung pain. Pagkatapos nun, narinig ko sa sinasabi ng mga doktor, nag-uusap silang mga doktor, sabi nga ng doktor, alin sa dalawa ang bibigay? Yung bata o yung mami? Sabi ko, Lord, bakit ganun? Sabi ko ganun. Tapos kinabukasan, nung i-check ng OB yung baby, wala na siyang heartbeat. Gumuho na yung mundo ko. Sabi ko, Lord, ano nangyari? Almost 7 months ko siya inalagaan sa loob. Tapos, eto lang, mawawalan lang pala ng heartbeat sa loob. Ang sakit, diba? Ina-expect mo nang may bibigay kang anak sa kay Neymar, nung pala. Tapos lalaki pa. Meron na siyang lalaking naging baby namin ni Neymar nun. Tapos, ayun na. Naging stillbirth na nga siya. Tapos, nung ilalabas ko na siya, parang wala nang pag-asa. Tapos, alungkot ka na, no? Tapos, nung pinainom ako ni Neymar, kasi hindi ako pwedeng cesarean. Kasi magkakaroon ng mga Pinalabas nila ng normal. May pinainom sila sa akin, damo ba yun? Para lumabas, lumabas siya ng normal. So, nung ilalabas ko na siya, di ko na maintindihan, nawalan na ako ng malay. At yun na nga, lagi stillbirth na yung una naming anak ni Neymar. Gumuho ng mundo ko. Dahil sa mga komplikasyon na yun, nawalan na ako ng malay. At habang katawan ko ay walang malay, dahil hindi ko namin nangyayari, may pinakita sa akin si God na isang senaryo. Sitwasyon na, dahil wala na, parang hindi ko alam, wala na akong malay. Nakita ko isang sitwasyon na, yung pamilya ko, tapos si Neymar, pabalik-balik sa ospital, pilit nilang
Inakausap yung may-ari ng hospital para ilabas yung ano ko, katawan ko. Kaso ayaw bigay sa kanilang hospital. Hanggang sa mapagod na sila, kapupunta sa hospital, ay talaga bigay sa kanila. So nagsawa na sila, nag-stop na sila sa pakikipaglaban para mailabas yung aking katawan. Pero may isang taong hindi tumigil sa pagpunta sa hospital. At ito yung tatay ko. Sa awa siguro ng hospital, dahil ilang taon na siyang babalik-balik sa hospital, binigay sa kanya katawan ko. Dito nakita ko si tatay. Sising-sisi siya at umiiyak. Humihingi ng tawad sa akin. Tapos, inakap ko si tatay. Tapos sabay sabing, tatay, napatawad na kita. Pero hindi naman niya na ako narinig kasi hangin na lang, wala na. Pagkatapos no, doon ko literal na naranasan na makasama si God at sa aming paglalakad, nag-uusap kami, pero hindi ko siya nakikita kasi nasa bandang likuran ko lang si God. Pero nag-uusap kami at hindi ko siya nakikita. Dinala niya ako sa isang lugar kung saan ay napakalakas, ay kung saan ay ramdam ko yung parang puro kagalakan ba, puro saya lang, walang lungkot, walang ano. Masayang-masaya ako doon sa lugar na pinagdala niya sa akin. At nakita ko din yung isang lugar na pulang-pula, na sumisiklaw yung apoy. Sabi ko kay God, Lord, yan ba impyerno? Sabi niya, oo. Sabi ko, ba't palakas ng palakas ang apoy? Pulang-pula na talaga siya. Parang ang talim-talim ba? Parang kidlat na hindi ko maintindihan. Sabi niya sa akin, anak kasi pasama ng pasama ang tao. Sabi niya gano'n. Ganun pala yun. Sabi ko gano'n. Tapos nagkamalay ako. Sabi ko sa nanay ko, Nanay, pahingin tubig. Nang marinig ng OB yung paghingi ko ng tubig, tuwan-tuwa siya, napalundag siya. Yehey, buhay na yung pasyente ko. Sabi niya, buhay na yung pasyente ko. Sabi gano'n ng OB. Sabi ko kay nanay, Nanay, bakit po? Ano nangyari? Kasi ilang araw kang walang malay. Sabi gano'n sa akin ni nanay. Tapos nung binalik ako ni God sa aking pamilya na sa pangyayari na yon, binalik ni God yung malay ko. Binalik niya yung buhay ko sa aking pamilya na may bago ng puso. Hindi na yung buhay ba na binigyan niya akong buong pusong marunong ng magpatawad, kundi dahil sa karanasang yun, baka dala-dala ko pa rin ang puot ko at pagkasuklam ko sa aking ama. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, napatawad ko na siya, ang aking ama. At ngayon nga, ay namumuhay na ako may payapang kaisipan at buong pusong pasasalamat. Wala na yung matigas na puso sa aking wala na yung puot sa aking puso at isipan. At ngayon nga, namumuhay ako na may payapang kaisipan, buong pusong pasasalamat. Sabi nga, walang matigas na puso na hindi kayang palambutin ng Diyos. Tunay nga sinabi niya sa Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng puso at bagong espiritu. Ang matigas ninyong pusong bato ay gagawin kong pusong may malasakit. So, yun pala yun. Binago niya yung puso ko, binigyan niya ng bagong espiritu, at binigyan ako ng puso mapagpatawad na may malasakit dahil kay God. Purihin na Diyos sa ginawa niyang pagbabago sa aking buhay. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Tunay na ang Diyos. It's hard to forgive, lalo na sa mga taong nakasakit sa iyo at lalo't mahal mo sa buhay. But purihin ang ating Panginoon. Salamat sa kanyang dakilang pag-ibig. By the way, I'd like to commend and appreciate the effort ni Par sa pag-volunteer niya doon sa ang ganda-ganda ng video. Ang galing ng mga shots. Hindi pinakita yung mga picture ng mga professional players natin. Gagaling Sobra. Thank you, Lord. I'd like to greet everyone sa mga nanonood sa atin online. Yan, Pastor Art, Nanay Sylvia, Pastor Noel, Evelyn Kapanggaan. No, yun yata yung, I don't know kung ano yung pronunciation. The rest na mga nanonood sa atin online. So, dumadami sila. Sumisilip sa ating page.
So, I'd like to request each and everyone, share nyo yung live natin. Hindi natin alam yung mga pwedeng hihipuin ng Panginoon sa pag-share natin. That simple act, it can change life. Amen? Okay, can I invite you to stand and let's pray? Dear Heavenly Father, God, we praise you and we thank you, Lord. As I share your word, Lord, oh God, I ask for forgiveness, Lord. Sa lahat ng mga karumihan ko, pagkakasala ko, pagkakamali ko sa buhay, Panginoon, gawin mo pong marapat ang inyong lingkod sa iyong harapan. Hindi po ako yung makita at marinig, kundi ang salita mo at boses mo, Panginoon. At Lord, pagpalain mo po ang bawat isa with an open heart and an open mind, Lord God, so that we'll be able to receive and achieve the message that you want us to really understand and transform our life, oh God. Thank you, Father. We give praise and glory and honor in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. And how is everybody? Ayan. Okay, thank you, Lord. So today, we're going to discuss our life, no? Ang buhay natin, our body needs cleansing. Amen? And also, our spiritual life needs cleansing. Cleansing deals with removing toxins, and toxins are poison in our lives. Tama po ba? Hindi lang physical body natin ang napopoison, even our spiritual life. Because toxins will eventually kill us. Amen? And it will destroy us, it will impact us negatively. Our topic for today na pag-uusapan is entitled, ayan. Stand firm against blurred morality. Okay? Sa madaling salita, ito ay isa sa pinakamapanganib na lason na kinakaharap ng lahat ng tao sa buong mundo. Not only you, not only me, but all people ever. Mula nang maging tao si Adan, yan na yung problema natin. Do you believe in that? Amen? So, what do I mean? Morality. So, morality ay mga pamantayan ng tama at mali at ating pinaniniwalaan at sinusunod bilang gabay sa ating buhay, sa ating inaasal, sa ating mga karakter. So, halimbawa, alam nating mali ang pagpatay. Alam nating mali ang pagnanakaw. Alam nating mali ang panggagahasa. Alam nating mali ang pagsisinungaling. Okay, yan yung solid na ibig sabihin ng moralidad. Ngunit sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming tao ang naiimpluwensyahan, ang napapapaniwala sa mga prinsipyong taliwas sa malinaw na pananaw kung ano ang tama at mali. Amen po ba? Walang sino man ang may karapatang magsabi sa akin na kung ano ang tama o mali. Yan minsan ang sinasabi natin sa sarili natin. Tama? So yan ang ibig nating malaman, no? Yan ang ibig sabihin natin na kung ano ibig sabihin ng moralidad. Kung ano ibig sabihin ng morality in our life, in our season today. So ang totoo, para sa iyo, maaaring totoo. Para sa akin, maaaring hindi. Dahil dito, sa pamantayan ng tama at mali, nakabatay lamang ang personal na opinion ng bawat isa sa atin. Okay? So, ang nakakalungkot dito, ang ganitong kaisipan, ay isang realidad na nakikita natin ngayon at maging sa loob ng community ng mga Kristiyano. Okay? So, unti-unting ang malinaw na pamantayan ng salita ng Diyos ay napapalitan ng personal na opinion, napapalitan ng personal na damdamin at personal na kagustuhan ng tao. Hindi na yung kung ano yung kagustuhan ng Diyos. At ang nakakalungkot, maging ang iglesia ay nagiging bukas sa mga compromising situations dahil sa ating mga hangaring maging popular, tanggapin ng tao, di ba?
Di ba may mga cancel culture? Sa ating mga pagnanais na tanggapin ng lipunan, hindi inilalapit ang mundo sa pamamagitan ng Diyos. Nakikiayo na lamang tayo sa kung ano ang gusto ng mundo. Sa halip na tayo ay unti-unting lumapit sa pagtitiwala sa ating Panginoon, tayo ang lumalapit sa pagtitiwala ng sanlibutan. Nakuha nyo? Na kung titingnan natin, ang kalayaan ng Kristiyano ngayon ay apektado. Nakakita natin ang maraming aspeto ng buhay Kristiyano, gaya ng mataas na bilang ng paghihiwalay ng mag-asawa, gaya ng diborsyo or annulment dito sa Pilipinas, uri ng mga imoralidad, halos wala ng pagkakaiba sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nako nyo, yung mga, wala nang pinagkaiba doon sa mga hindi mananampalataya. Nais ko po ibahagi sa atin, sa bawat isa sa atin, ang 3 prinsipyo na makakatulong na mapagtagumpayan natin yung blurred morality ng ating panahon. And each and everyone has a mission in this world. Amen? In our community, in our family. So stand firm against blurred morality. Number 1 is remember that truth matters. Sabihan niya po natin. Ang pangalawa, resist Satan's lies. And embrace God's goodness. So, nakahulugan nito. Papaliwanag ko po ito sa inyo isa-isa. Nang sa ganon, ay manindigan tayo. We stand firm against blurred morality. Okay? Okay, remember that truth matters. In John chapter 8, verse 31 to 32, Jesus wanted to his disciples to really understand the importance of truth. So according to Jesus, if you continue in my word, then you are truly my disciples of what? Mine. He is telling the Jews who believe in Him. Sinasabi niya sa mga Hudyo na mga naniniwala sa Kanya, na hindi sapat ang maniniwala ka lang sa isip. Hindi basta ka lang nalalaman mo ang salita ng Diyos, ang tungkol kay Kristo. Ang sabi niya, kung ikaw ay aking tunay na alagad, ang dapat ninyong gawin ay ano? Continue in my word. Can they show the verse sa John? So, ang paniniwala ng isa, ang paniniwala ng iba, nasa sa isip lamang. Meron bang gano'n? Naniniwala ka pero hindi mo naman ginagawa yung pinaniniwalaan mo? So, ang paniniwala is just one thing. Isang bagay lamang yon. Ngunit ang paniniwalang nagmumula sa puso, ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod natin sa pamumuhay na ito, ayon sa aral ni Jesus, yun yung tinatanggap ng ating Panginoon. Hindi hinihingi ni Jesus ang pagiging perpekto natin sa buhay. No one is perfect, maliban kay perpekto. Amen? Hindi ang patuloy na pagsunod, no? Kundi yung patuloy na pagsunod natin sa buhay na ito kung paano tayo dapat mamuhay. Kapag nananatili tayo sa Kanyang salita, pinapatunayan nating tayo ang tunay niyang mga alagad. Amen. Okay? So, ang diin ay nasa salitang tunay. Sabihin nyo nga po, tunay. Sapagkat may mga pagpapakilalang alagad, ngunit hindi naman totoong sumusunod. Anong tawag doon? Huwad. Ang tawag doon ay huwad na alagad. Amen? But if you want to be a true disciple of Jesus, you have to be centered on the Word of Jesus. And you have to know the truth. Sabihin nyo nga po, truth. Ang salitang makikilala ay hindi lamang simpleng pagkakaunawa sa isip. Ito'y nangangahulugan ng personal na karanasan at malalim na pakikipag-ugnayan. Mararanasan ang katotohanan sa iyong buhay at puso. Magiging malapit o malapit ka sa katotohanan ng tunay
na pagkilala mo sa Diyos. Amen? So sapagkat truth exists. Sabihin nyo nga po, truth exists. At ang katotohanan iyon ang siyang magpapalaya sa atin. Amen po ba? Masakit ang katotohanan, pero walang ibang makakarating sa kalangitan kung hindi mo alam at hindi mo nauunawaan at lalo kung hindi mo sinusunod ang katotohanan. Amen? John 8:32, sabi niya dito, and you will know the truth and the truth will make you free. Amen. Praise God. Saan ka magiging free? Free from blurred morality. Free from blurred vision. Kung patuloy mo itong babasahin, magiging free ka sa kasalanan. In verse 33, how is it that you say you will become free? You say, answer them, sabi niya dito, truly, truly I say to you, everyone who commits sin, ano sinasabi? Sin is the slave of sin. So if the Son makes you free, you will be free, what? Indeed. Amen? So kung gayon, ang makilala ang katotohanan, ay nakikilala mo ang ating Panginoong Hesus. Ang pagkilala sa katotohanan at ang pagkilala ko sa ating Panginoong Hesus ay equal. Sapagkat siya ang katotohanan. Ang Diyos ang katotohanan. Kapag nakilala mo ang anak, ayon sa Biblia, ikaw ay palalayain niya. Sinong anak yon? Si Kristo. Kapag nagkaroon ka ng kaugnayan sa Kanya, ng relasyon sa Kanya, makakaranas ka ng tunay na kalayaan na siya lamang ang makapagbibigay. Amen? Pwede palapakan natin ang Diyos. Pag malaya ka at meron kang tama at ganap na relasyon sa Diyos, susunod ka sa Kanya, makakalaya ka saan? Sa addiction. You will be free from slave of fear. You will be free from slave of anger. Katulad nung kanina, kahit ganun na naranasan niya sa kanyang tatay, naabuso siya ng kanyang tatay, nakaranas siya ng pagpapatawad. Praise God. Yung puso na dating bato naging malambot dahil sa ating Panginoon. Without Jesus, it is very impossible. Amen? You will be free from what? Bitterness. From all kinds of sin. Yan ang ino-offer ng Diyos sa bawat isa sa atin that we are all set free. Amen? Kaya naman, in order for us to experience the reality of overcoming blurred morality, you must remember that truth matters. Praise God. Malinaw na napakadiin ay pinapahayag ng ating Panginoong Hesus dito. John 14:6, Jesus said to him, anong sinasabi dito? I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father but through me. There's no other way. Dito natin tunay na mauunawaan kung ano ang katotohanan. Ang katotohanan iyon na hindi mababago ayon sa ating nararamdaman. Okay, nang basahin ni Jesus na ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, no? Walang makakarating sa langit, sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, napakadiin ng kanyang pahayag na ito. No one can refute that. Hindi na sinabi na siya ang isa sa daan. Ang sinabi niya, the only way, the truth, and the life. Ang sinabi niya, siya lamang ang daan. Ito ay isang napakalinaw at walang compromising na pahayag ng katotohanan. Amen? May isang bagay lamang po na dapat nating mong tanggapin. Alin man sa ito ay totoo o hindi. Ano ba ang katotohanan? The truth is objective. Hindi nababago ayon sa opinyon ng tao ang katotohanan. Amen? Ito ay nakaugat, ito ay nakabaon sa salita ng Diyos. Hindi ito napapagpasyahan ng kahit sino, ng kahit gaano pa karaming matatalino. Hindi ito nakadepende sa iyong paniniwala.
Hindi ito nakadepende sa iyong pag-iisip o sa iyong damdamin. Gusto mo man ito o hindi, tanggapin mo man o ito hindi. Yun lang ang pwede mong pagpilian. Tanggap ko ba si Jesus o hindi? Yun lang. Walang iba. It's your choice. Amen? At ayon sa Diyos, makikilala mo ang katotohanan kapag nakilala mo ang kanyang salita at namuhay ka ayon sa kanyang salita. Amen? Why should we know the Word of God? Genesis 3:1. Sabi niya dito, "Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Indeed, has God said, You shall not eat from any tree of the garden." Ano sabi? Anong statement that coming out of the matter of Satan is an attack on the truth of God's Word? Inaatake ni Satan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Anong sinabi ni Satan kay Eve? Has God said, You shall not eat from any tree of the garden? Anong ginagawa niya? Tinitwist niya yung Word of God. Hindi po ganun ang sinabi eksakto ng ating Panginoon. But notice how he twists. You shall not eat from any tree. In verse 2, the woman said to the serpent, From the fruit of the trees of the garden we may eat. But in verse 3, But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, You shall not eat from it or touch it, or you will die. Alam natin na hindi yan yung tumpak na sinabi ng Diyos. Amen? Hindi na ito lubos na inulit ayon sa pagkakasabi ng Panginoon. Sa halip, may mga bahaging nadagdag o napalabis sa sinabi ng babae. At ganun din naman, alam ni Satan, yung word ni Lord, tinwist din niya. Kaya napakahalaga ng personal nating alam at nauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya dapat talaga tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Para pag tinanong tayo ng Lord, at may situation dumating sa atin, alam natin paano sasagutin. Alam natin paano din na i-manage ang ating isip at ang ating emotions. Alam natin paano tayo magre-react. Depends on the situations. Amen? Ang tanong ay ito. Ano ang tama para kay Eva at Adan na kumain ng ilang bunga at hindi kumain ng isang partikular na pagkain? Sino ang nagbibigay sa kanila ng pahintulot? Ngayon, naunawaan natin na ang Diyos, ang ating manlilikha, Siya ang may likha, Siya ang taga-desenyo, Siya ang nakakaalam na kung ano ang makakabuti at kung ano ang makakasama. Actually, tayong lahat, bago pa tayo gumawa ng kasalanan, pinaalala na ni God sa atin yun. Naniwala kayo doon? I believe that no one is innocent before we commit sin. Ganon din sa pagdating sa moral laws ng Diyos. Ano ang dahilan kung bakit mali ang pumatay? Ano ang dahilan kung bakit mali ang pagsisinungaling? Ano ang dahilan kung bakit mali ang pagkawala ng galang sa magulang? Simple lang. God issued a decree. The ultimate truth cannot come from mankind. Hindi ito manggagaling sa kahit kanino mang tao. Amen? It can only come from God who made us, who designed us, who knows what is best for us. Amen? Sa Diyos lamang gagaling. Amen po ba? The second principle that you need to learn is stand firm against blurred morality is what? Resist the Satan's lies. You must learn to know the truth so that we can resist Satan's lies.
Ano ang antidote para makaraya ka doon sa kasinungalingan ni Satan? By knowing the truth. Remember Jesus when he was tempted. Na-overcome ni Jesus yung temptations na yon because of the word of truth. Anong sabi niya doon sa Matthew 4:4? He answered and said, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceed out of the mouth of God, the word of truth." Amen? Ang sabi ng Bible, si Satan, hindi lang liar, he's also a deceiver. What do I mean? Tingnan po natin ang Genesis, ang second statement ni Satan. Genesis 3, verse 4 to 5. Sabi niya, the serpent said to the woman, anong sinabi? You surely? Ano to? Kita ba natin kung gaano kasinungaling si Satan? Sabi niya, God said, if you eat that, you will not die. Satan is saying, you will not die. Inday, di ka mamamatay. Kita natin ng Bible kung gaano kalinaw. Sinabi ni Jesus sa mga alagad niya mula pa sa simula na si Satanas ay hindi mananatili sa katotohanan. John 8:44 sabi niya, from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in Satan. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, and for he is a liar and the father of lies. Amen po ba? Sapagkat walang katotohanan sa kanya, kapag siya ay nagsasalita, kasinungalingan lang ang kanyang sinasalita, at yun ay ayon sa kanyang sariling likas na pagkatao. Kumbaga parang likas na. Nasa blood, nasa blood streams na niya yon. Siya po ang ama ng kasinungalingan. Kaya si God is very strict. Malinaw ang sinasabi ng Bible sa Book of Revelations 21:8. All liars, their part will be in the lake of fire. Anong mangyayari doon? It burns with fire and brimstone. Ang tawag dyan, that is a second death. Bakit may second death? Because of Satan. No liar will inherit the kingdom of God because lying is the very nature of Satan. He gives false promises. He tells us things that are not true. Amen? Example, nangangako siya ng huwad na kaligayahan. Alam niyo kung bakit maraming tao ang nagko-compromise ang kanilang mga moral? Papaano? Ano yung kanilang mga pinapahalagahan? Ano ang nais ng tao? Maging maligaya. Tama? Ngunit nalililang sila sa pag-aakalang ang kanilang kaligayahang hinahangad na binibigay sa kanila ni Satan ay pansamantala lamang. Amen po ba? Ang kagalakang na ibibigay ni Satan, pansamantala lamang, mga kapatid. Malaking pagkakaiba ng pleasures between happiness. God wants us to really experience real joy and happiness for eternity. Yun ang nais ng Diyos. For Satan's lies, lahat ay pansamantala lamang. Satan he's the greatest of all when it comes to scams. Satan is a scammers .
Tara, taya tayo, maliit. 20%, 30%, pasok ang pera. Unang buwan, ang saya-saya mo. Pangalawang buwan, ang saya-saya mo. Pagdating ng third month, nag-double ang price. Dodoblehin ko. Magiging doble yung pera mo. So what happened? Ibubuhos mo yung capital, yung tubo, pati yung natitira mong savings, ibibigay mo doon. Pag naibigay mo na lahat, kinabukasan, di mo na mabuksan yung portal mo. Wala na ang pera mo. Pinadama ka lang. Yun ang ginagawa ni Satan sa atin. Maraming anay sa bahay. Itong church, inanay po ito. Namroblema ako after, I think 1 month, yung doon, kalahati na lang yung natitira doon sa ilalim. Paborito pala ng anay yung wood na yan. So we hired the pest control. So sabi ko, anong gagawin ninyo dyan? So naggawa siya ng, nag-spray siya, sabi niya, ito yung gagawin namin. Mag-spray kami ng chemical, na yung chemical na yon, it will attract them to eat kasi masarap, mabango, at kakainin nila yon. At pinagkain nila yon, hindi sila agad mamamatay pag kinain nila yon. Pero lahat sila magkukumpul-kumpul kasi kakainin nila. Okay? Ganon din ang gawa ni Satan sa atin. He will give us sugar-coated poison. Ang sarap. Tastes good for us, promising that we don't die. When we disobey God's word, you may feel good. And you think it's okay. No, it's not okay to disobey God's word. Why? Slowly but surely, it will destroy your soul. This will destroy you. God's word said in 2 Timothy 4:3, sabi niya, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled. Try mo. Sarap yan. Minsan lang. They will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires. Darating ang panahon na ayaw mo nang pakinggan, ayaw nang pakinggan ng tao ang katotohanan. And it happened. At mangyayari talaga yan. Darating ang panahon, tatalikuran na ng tao ang katotohanan at hindi na nila pakikinggan kung ano ang katotohanan. Sabi nga, even the elect, walang pastor-pastor dito. Dadating talaga yung panahon that every temptation is there. Sasabihin nyo, okay lang magtatabi kami, di namin gagawin yung mga bagay na yun. Lagi kong sinasabi to, walang bagay na hindi iinit at magliliyab pag nadikit sa apoy. Kahit gaano kabasa ang kahoy, magbabagayan. Sabi niyo, sabi sa verse 4, it will turn away their ears from the truth and it will turn aside to mist. Yan ang mangyayari ngayon sa pinapagawa ni Satan. Satan is influencing the world through media, through social media, through movies. Desensitize us so that eventually we turn our ears from the truth because we are so brainwashed into thinking that's wrong. No, what's wrong and what is right is wrong. Tama ba yung sinabi ko? Thinking that what's wrong is right and what is right is wrong.
Amen? Babaling sila sa mga katang-isip. Babaling sila sa kasinungalingan. Halimbawa, ang paniniwalang ang Diyos lamang ang anumang uri ng okay lamang magkaroon ng uri ng pagtatalik. Basta gusto mo, gusto ko, okay tayo. Kahit ngayon lang tayo nagkita. Nagkatitigan lang sa mata, okay na. Parang aso lang, ano? I'm not hurting anybody, mga kapatid. So it should be okay, basta goods tayo, goods yun. God is love, therefore, what I do is okay since God wants me to be okay. Sounds good, di ba? What's true for you is true for me, okay tayo. Do whatever makes you happy. YOLO. We only live once. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundon to, kaya enjoy to the party. Enjoy whatever you want us to do. Kung ano yung magustuhan mo, go lang. Kapatid, follow your heart. Yan ang mangyayari sa'yo ngayon kapag hindi ka naging maingat. Be careful. Winawarningan po tayo ng ating Panginoon. Proverbs 14:12. There is a way which seems right to a man, but it ends in the way of death. Tingin natin okay. Pero yung pala dulo nun, kamatayan. Alam niyo kung bakit he is saying happiness means you must have freedom. Free to do whatever you want to do. God's word, religion, rules are restrictive. What do you notice? That mankind of lies, after lies, counterfeit freedom, is thinking you can do whatever you feel like doing without any consequences. Kasi no rules eh. No boundaries eh. Guess. What's gonna happen? Gawin mo. Kung wala kang rules, wala kang boundaries, what's gonna happen? Nakita na natin ito, mga kapatid. You doing things, walang rules, walang boundaries. Wag na tayong lumayo. Kita nyo na lahat yan. Example, drugs. When you were younger, iniisip mo, wow, I am free. Pag nag-take ka. Pag take ka ng drugs without realizing, eventually later on, you will become enslaved. And you'll become drug addicts. Tinikman mo, nasarapan ka, yan na, high. Pupunta ka na sa building, I believe I can fly. Tapos lilipad. Pornography, wow, it's pleasure, it gives you pleasure. Eventually, you become addicted to pornography at magkakaroon ka ng impact sa iyong sex life. Alcohol. Walang masama dyan. One shots, it's okay. Kailangan ng body yan. Pero pag uminom ka ng alcohol, but if you don't understand the principle, you get drunk. Pretty soon, you become alcoholic. Nasubsob ka na doon sa inuman. Paggising mo, inom ulit. Hindi malayo sa akin yan. Amen? Di ba, Brother Max? Thank you, Lord, di na umiinom yan. Praise God. Always remember, God gives us rule for our protection. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now we begin to understand yung pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo yung likhay ng Diyos yung ibon.
Nilikha ng Diyos ang ibon para lumipad at masaya sila'y lumilipad. Subukan mo ilagay sa tubig yan. What happened? Mamamatay sila. So, hindi sila nakadesign doon sa river. Hindi sila nakadesign sa tubig, nakadesign sila para lumipad. Ang isda, tingnan nyo. Subukan mo dalahin sa lupa ang isda. What happened? Mamamatay, mabubulok. Kasi nakadesign sila sa tubig at doon sila lalangoy at masaya sila doon. Amen po ba? God made you, God made me for holiness. Remember that. God made you and me to know Him, to enjoy Him. Once we fail to understand God's design at nakahanap tayo ng happiness, wala pong masama sa happiness. Walang masama doon. Pero kapag maling happiness ang natagpuan mo, Diyos ko, Rudy, patay kang Rudy ka. But if you look happiness in the wrong place, the wrong way, the end will be disaster. Amen? The third. Amen? Ito yung pinakahuli. Embrace God's goodness. Ano ibig sabihin kong embrace? Ang ganda ng sinabi ni A.W. Tozer. Sabi niya, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1, go. Amen? Ganda, di ba? Tingnan natin yung Genesis, chapter 3, verse 5 to 6. Sabi niya, kung mapapansin nyo, si Satan, ang inaatake niya, yung very character ng ating Panginoon. Inaatake niya yung mismong kautosan ng Diyos. Sabi niya, verse 5, for God knows that in the day you eat from it, your eyes will be open and you will be like, o kita mo? Tapos pagdating sa dulo, malalaman mo kung ano ang good. Malalaman mo kung anong evil. Di ba tempting eh? Ano sinasabi ni Satan? Sinasabi niya na parang may ipinagkakait sa iyo ang Diyos. Na dapat alam mo yan eh. Dapat makukuha mo yan eh. Dapat parang sinasabi niya, alam mo ang Diyos, may pagkaing ayaw ipakain sa iyo. Hindi nga yun eh. Mabubuksan nga yung mata mo eh. Ma-open niya, malalaman kung tama o mali eh. Tama ba? Malalaman mo kung anong masama at mabuti. Kaya pinapahiwatig ni Satan na hindi lubos na mabuti ang Diyos at meron siyang bagay na ipinagkakain sa iyo. Yun yung sinasabi niya eh. Tama? Kaya minsan pagka alam mo ako, ayoko dapat talaga nag-iisa eh. Kasi pag nag-iisa ka, dami mong naiisip eh. Amen. Ako lang ba yon? Amen? O kayo din? So, aktikman, ang kabutihan ng Panginoon ay katulad yan ng isang parang masarap na ice cream or cake na hindi mo malalaman, hindi sapat ang tingnan mo lang yung itsura ng cake kung masarap talaga siya o hindi kailangan kainin mo. And God wants to invite you, or God wants you to invite Jesus to come to your heart. That's why the only way to know the goodness of God is to have an encounter with Him. Amen? God never talked about religion. But He talked about relationship with God, with Him. Kaya sinasabi ni Jesus sa atin, John 10:10, the thief comes
only to steal, kill, and destroy. I came that they may have what? Life. And have it abundantly. Paano mo malalaman yung goodness ni God? Paano mo malalaman na mahal ka ng Diyos? He come to give us what? Life. Ang opposite ng kanyang purpose, yung ginagawa ni devil. Stealing, killing, and destroying. There are 2 tables na merong nakahain. Dalawa yon. Isang table na to, yung table ni Satan, there are stealing, killing, and destroying. Ang table ni Jesus, give life. Rich, satisfying, and abundant life. That's God's promise. Amen? Ilang buhay ang araw-araw winawasak ng Satanas hanggang ngayon. Mula pa nung likha ni God, si Eva at saka si Adan. Mula nung magkamali sila. Tumingin kayo sa paligid nyo. Tingnan yung katabi nyo. Hindi yan si Satan, ha? Hindi. Tingnan nyo, look at your surroundings. They lost their family, they lost their health because of what? Violation of not following God's truth. Amen? Kaya napakahalaga na mensaheng ito. May dalawang paraan ka kung paanong nalilinlang ang tao. Ang sinabi ng isang author, sabi ni Soren Kierkegaard, sabi niya, ano sabi niya? There is 2 ways to be fooled. One is to believe what is not true. The other is to refuse to believe what is true. Dalawa lang eh. Dalawa lang po pamimilian natin, mga kapatid. Our pride. Out of wanting a certain lifestyle, you refuse to believe what is true. Kaya nga ang role natin to speak the truth in love. Sabihin nyo nga po, speak the truth in love. We are to grow up in all aspects of our life to Him who is our head, our Lord Jesus Christ. To be like Christ, we really need to learn to speak the truth in love. Amen? Tingnan nyo, gaano kahalaga yung words. No? Gaano kahalaga yung magsabi ka ng katotohanan na puno ng pag-ibig. Minsan, we speak the truth, pero galit ka. Bakit ka galit? Tandaan mo, nagsasabi ka ng totohanan, pero galit ka, ang nakalagay doon sa loob mo, hindi yung katotohanan na sinasabi mo, yung pride mo. Amen ba? You have pride. We have to be broken. Really broken. Minsan, nagsasabi ka ng katotohanan, pero you judge them. Self-righteous. Ay, ako ganyan. Totoo ba? Isipin nyo. If you have somebody, bakit hindi mo sabihin ng katotohanan that if you really care for them, if you love somebody, kahit ngayon mo lang siya nakita, you can straightly say, you know what, kapatid, I love you. I need to tell you this. Wala kang pakialam kung masasaktan siya. What are the most important thing? You care. Because you love. Amen? Kung takot ka na magagalit sa sayo, pinapahirapan mo lang din ang sarili mo. Pinapanatili nyo ang sarili nyo na nandoon, slave ka ng hirap at bigat ng kalooban na hindi mo nasasabi sa Kanya. Amen? At hindi ka rin naman makakatulog niyan. Mahihirapan lang yung damdamin mo. Tingnan yung mukha nung katabi nyo. Mukha bang mabigat yung dinadala? Kung meron pa yan, i-release mo na yan.
People don't like to talk about sexual sin. People don't like about adultery, immorality, fornication, LGBTQ issue because that is a sensitive issues. Ayaw nila yan. I'm telling you. I'd like to tell you this, the truth, because I love you. Even those people who are watching right now, kung maririnig nyo ito later on, I have to tell you this. I love you. Because the Lord loves you so much. Ang nais ng Diyos makalaya tayong lahat. Amen? Because God wants all of us to set free. Amen po ba? Why? Tingnan po natin ang sinasabi ni Paul about sexual immorality. Hindi po exclusive po ito sa LGBTQ. Hindi po yon. At para makalatya tayo doon, we have to speak the truth in love. We have to really understand God loves the sinners. Amen? God loves the sinners. All of us are sinners. Amen po? Ang nais ng Diyos maging malaya tayo. He wants to address to everybody that today, the importance of overcoming blurred morality. Nais ng Diyos na lumaya bawat isa sa atin. 1 Corinthians 6:9-11, sabi niya, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? That's the truth. Unrighteous will not inherit the kingdom of God. That's the truth. Na napakalinaw that we cannot inherit the kingdom of God kung unrighteous tayo. Ang sabi niya na, do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulteries or adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers, nor inherit the... Hindi po mamamana natin lahat yan. Lahat ba na... Inisa-isa nga ng Panginoon, very specific eh. But the Lord, grace is sufficient for each and everyone. Lahat po tayo under nito eh. Di nga tayo homosexual, wala nga tayong problem doon. Pero, idolaters naman. Hindi nga tayo idolaters. Pero, sa sarili mo, adik ka sa sex. Adik ka sa masturbation. Adik ka sa lalaki. Adik ka sa babae. Amen? That's all sin. But God is so gracious. Verse 11, such were some of you, but you were washed. Amen. We are all washed. But you were sanctified, but you were justified in the name of our Lord Jesus Christ, in the Spirit of our God. Pinalaya tayo ng Diyos, pinagaling tayo ng Diyos, pinalakas tayo ng Diyos, at hindi gusto ng Diyos na tayo maging alipin ng kasalanan. Amen? There's hope in... It's very clear. God washed completely when He died on the cross. We are all set apart. When we come to Jesus Christ genuinely, and we ask for forgiveness, we surrender our life to Him completely. Amen? Diba? God is so really amazing. God gave us the assurance of salvation. But all you need to do is ask for forgiveness. Paano i-apply ito? Speak the truth. Have you recognized the goodness of God? Amen? Let's all stand. Praise God. All of us have sinned.
God's goodness stays the same today, forever. Yesterday and forever. God wants each and everyone to set us all free. Nais ng Diyos na maging malaya tayo. Nais ng Diyos na gumaling tayo. Nais ng Diyos na maging malakas ang loob natin sa pagharap sa katotohanan. Let us all raise our hands and let's all surrender our lives to Him. Father God, we praise You and we honor You, God. We acknowledge that we are all sinners. Kahit alam na namin na nagkakamali kami, kahit na namin alam ang mga bagay na dapat namin ma-overcome, we still continue doing this. Lord, right now, thank You, Lord God, for telling us the truth. And we really need to speak the truth in love, with love. Humihingi kami sa iyo ngayon ng iyong kapangyarihan na linisin mo kami, Panginoon. Sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon, sa lahat ng mga compromising transactions namin, sa lahat ng mga compromising agreements namin, sa lahat ng mga tinatago namin kapag kami nag-iisa, ginagawa namin kung anong gusto namin, na ayaw mo sa amin, na ayaw mong gawin namin, Panginoon. Lord, we are all here. We surrender our life to You. We give our life to You. Yes, Lord, it's hard because our life is still here on this earth, Lord. Nakaapak pa rin po ang aming mga paa sa napakaruming lupa na to, Panginoon. But then, Lord, with Your grace, with Your mercy, with Your words of truth and love, pinalaya mo kami. At nais namin i-embrace ang kalayaan na ito. Yung katotohanan na ito na nagpapalaya sa amin yan. Tinatanggap ka namin, Panginoon. If you are here for this, if you hear this word for the first time, or the second time, it's not clear for you that you are already saved, God is speaking to you right now. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Resurrender your life to Him. Or surrender your life to Him. If you first time na narinig mo tong salita ng katotohanan, i-confess mo sa ating Panginoon that He is our Lord and Savior of your life. Sundan mo tong panalangin na to, kapatid. And i-declare mo to. At sabihin mo to sa Panginoon wholeheartedly with strong conviction. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat. Narinig ko ang katotohanan na ako ay mahal mo at ikaw ay namatay para sa akin, para sa aking kaligtasan. Inaamin ko, Panginoon, makasalanan ako. Inaamin ko, Panginoon, na kahit alam ko ang kasalanan, nagagawa ko pa rin ito. Pero ngayon, Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos at Panginoon ng aking buhay. Pumasok ka sa puso ko. Manahan ka sa puso ko. At ikaw na ang aking Diyos at Panginoon mula ngayon. Ako ay susunod sa iyo, makikinig sa iyo. Salamat, O Diyos. Holy Spirit, thank you and we recognize you. Your presence. That you always go with us, walk with us, Holy Spirit. That reminding us that you always snatch us, Lord, through your power, through your wisdom and understanding and strong conviction, that we will stop things that you want us to stop in Jesus' name. Thank you, Father. We give praise, we give glory in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship.
That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.